Sa banal at dakilang pangalan po ng ating nag-iisa, buhay at napakamakapangyarihang Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po ay bumabate sa lahat ng kapayapaan. Tayo po ay magpapasimula na sa Huwebes po ng gabing ito. Awitin po natin ang bilang numero 78 sa ating himno, mga kapatid. Panginoon, naming sumasalangit, ang bayan mo ngayon'y nagkatipon, nagpupuri, sa buhay na aming nalalasan. Nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos na langit.
atin pong patuloy na papurihan, luwalhatiin at sambahin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Numero 50 po ang ating susunod na aawitin. Ang pag-asa ko'y matibay kay Jesucristong saligan, pagkatanging siya lamang ang aking inaasahan. Ang pag-asa ko'y matibay kay Kristo Jesus na mahal, pagkat siya ang saligan. Hindi ako makikinang sa pag-asa kong matatag. Halo't bagyong malalakas, di ako mababagabag. Ang pag-asa ko'y matibay kay Kristo Jesus na mahal, pagkat siya ang saligan. Wala akong pagkakapot sa kamatayan at salot, pagkat siya ang patnugot na sa akin ay kukup ko. Ang pag-asa ko'y matibay kay Kristo Jesus na mahal, pagkat siya ang saligan. Si Jesus ang pag-asa ko, maging sa buhay na ito, sa mga hilot ng tukso, siya ang aking saklolo. Ang pag-asa ko'y matibay kay Kristo Jesus na mahal, pagkat siya ang saligan. Purihin po natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Isang awit, mga kapatid, numero 151 po. O taong natutulog ay gumising, ang puso mo ngayon'y bukawin. Ang katwiran ni Jesus ay hanapin, nang huwag kang malugmok sa dilim. Halina o tao ng Diyos at
Samansalang nakakapipigil, ibisin mo ang lisanin ay hari na ngayon at salubungin bayang banal ng tamuhin. Oy Kristo, Jesus, tayo'y magkaisa, sumunod sa kanyang yaya. Ang lahat ng ating mga balisa ating wingi at tuwing halina o tao ng Diyos at kay Jesus ay sumunod. Huwag panigasin ang iyong loob, pangsala mo'y matubos ang salang nakakapipigil, ibisin mo at lisanin halina ngayon at salubungin bayang banal ng tamuhin. Tawag niya'y huwag mag-aalilangan, pagkat siya'y mahalin tunay. Sa tapat mong daing ay pakikinggan, utos niya'y tuparin mo lamang, halina o tao ng Diyos at kay Jesus ay sumunod. Huwag patigasin ang iyong loob, nang ang sala mo'y matubos ang salang nakakapipigil, ibisin mo ang lisanin halina ngayon at salubungin bayang banal ng tamuhin. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin, Diyos purihin. Hallelujah, hallelujah, the peace natin. Purihin luwat hati
nauuhaw. Dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na maawain. Angeles sakay taasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating nag-iisa, buhay, banal at napakamakapangyarihang Diyos, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ang mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Mangagsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sa makatwid baga sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin natin ang Diyos sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Mga minamahal, mga iginagalang at mga pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig. Una na nga po, charity begins at home. Sa atin-atin munang mga kabyak ng puso, sa atin-ating mga anak, mga manugang, mga apo, sa atin-ating mga sariling kaluluwa. Sa loob ng ating sangbahayan, sa ating mga kamag-anakan sa laman,
Sa mga kaibigan na hindi nagsasawa sa pakikipagkaisa sa ganitong banal at mga malilinis, mga gawaing ito ang tunay na gawa ng kabanalan sa paningin ng Panginoon, at ating binabati ang lahat ng mga tunay na mananamba sa Espiritu at sa katotohanan na nagsisipangalat po sa iba't ibang dako ng sanlibutan, sa mga tunay na kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang Diyos lamang ang nakakakilala kung sino-sino ang kanyang mga tunay na mga mananamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sumapit po tayong muli sa Huwebes ng gabing ito. Ngayon po ay 8 ng Agosto 2013. At sa kalooban, sa mabubuting kalooban ng Ama na ating Panginoong Hesukristo, pinasapit tayo sa panibagong araw po ng Huwebes ng gabing ito upang magkaroon tayo ng pagkakataon na maiharap natin muli sa Panginoong Hesukristo ang ating mga pagkatao, ang ating puso, isipan, ang ating mga kaluluwa. At para ipagsulit natin kung papaanong ginugol natin ang mga araw na ipinautang niya sa atin. At higit na nga po sa lahat, ito po ang pagsamba sa kanyang banal at malinis na pangalan sa loob po ng kanyang bahay sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, upang tayo po ay muling makapagpahayag sa kanya ng bunga ng ating mga labi, at tayo po ay muling makahingi ng kapatawaran kung tayo man ay nakalimot, nagkamali at nagkasala sa maraming mga araw na pinalipas niya sa atin. Kaya naman po, kalimutan na muna natin ang anumang nasa isipan natin, ibigay natin sa Kanya ang lahat, at hayaan natin ang ating mga pagkatao ay maging tulad sa isang masarap na samyo sa Kanyang banal na kaitaasan, sa pamamagitan po ng ating muling paninikluhod sa Kanyang banal at malinis na pangalang Kristo Jesus, at ang paghingi po natin ng lahat po ng ating mga kapatawaran sa Kanyang banal na harapan. Kaya tayo na po, itiklop natin ang ating mga tuhod. Huwag nating ikakahiya ang pangalang Diyos Kristo Jesus. Kahit na po nag-iisa tayo, dadalawa o tatatlo, iluhod natin ang ating mga tuhod sa loob ng ating mga dampang tahanan. Saan man dako ng bahay natin tayo naroroon, maging sa mga kwarto, sa salas, ang Diyos ay sumasa lahat po ng dako. At hindi na po natin kailangan pa lumabas ng bahay, sumakay ng jeep, mamasahe pa para pumaroon dyan sa mga templo, mga katedral na ginawa ng kamay ng tao. Hindi po tumitira ang Diyos sa mga bahay na ginawa ng tao. Ang tirahan ng Diyos, ang ating mga puso, ang ating mga kaluluwa, kung atin pong sinusunod ang Kanyang mga banal na kautusan. Mananalangin po tayo, mga kapatid. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos, nasadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat.
Amang banal na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ang Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Panginoon, sa banal at napakadakilang pangalan mo pong Kristo Jesus, muli mo pong masisilayan ang bawat isa sa amin sa silong po ng aming mga dampang tahanan. Itinitiklop namin ang aming mga tuhod sa iyong banal na harapan. Tanggapin mo po muli ang aming mga tao sa puso naming mga pagpapasalamat. Salamat, Ama, sa maraming mga araw na napaka mapayapa. Nilipos mo po kaming lahat ng buhay, kagalingan at mga kalakasan. Salamat po. Patuloy mo kaming pinakakain, dinaramtan, pinalalakas at pinagagaling ang aming mga pangangatawan. Salamat po na bagaman ang ilan sa amin, pinadapuan mo po ng sari-saring karamdaman at ng mga suliranin sa buhay. Maraming salamat po. Dininig mo ang aming mga pananalangin. Pinalakas mo po, Panginoon, ang aming mga kapatirang nagtamo ng karamdaman, pinagaling ang kanilang mga lupang katawan. Binigyan mo rin po ng kalutasan ang aming mga pang-araw-araw na suliranin sa buhay. At higit po sa lahat, marami pong salamat. Lalo mo pang dinaragdagan, pinatitibay, pinatitingkad ang aming pananampalataya, na minsan po lamang ipinagkaloob mo po sa aming mga buhay. Panginoon po naming Diyos, sinasamba ka po namin. Pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin. Ang iyo pong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Panginoon, nalalaman namin wala kaming naililihim sa iyo. Hayag sa iyo kung paanong ginamit namin ang ipinautang mong mga araw, kagaling at kalakasan. Kung hanggang ngayon po'y nangagkukulang pa rin kamit na nagkakasala sa iyo, bago po kami, Panginoon, iyong aralan, sa Huwebes po ng gabing ito, huwag mo nawang gawing kadahilanan upang hindi ka po magturo sa amin. Patawarin mo po kami, Amang Banal, sa amin pong mga nagawang kasalanan. Sa Huwebes po ng gabing ito, Ama, hindi po kami humihiling na bigyan mo kami ng mga kayamanan, kapurihan, karangalan at mga kalayawan dito po sa mandaraya at napakaligalig na sanlibutan. Isang bagay lang ang lagi mong mababasa at maririnig sa amin. Panatilihin mo po kami na nakapaninirahan sa loob ng iyong banal na tahanan, sa iyong banal na iglesia na binayaran mo ng iyong sariling dugo at buhay. Tulungan mo pong makapanatili kaming nakapaglilingkod sa iyo, Ama. At sana po'y tulungan mo kaming lahat na hindi mo lamang daragdagan ang aming mga pananampalataya. Kumbaga maaari, loobin mo rin, Panginoon. Dagdagan mo rin po ang kagalingan, ang kalakasan ng aming mga lupang pangangatawan. Dagdagan mo pa sana kami ng maraming mga araw at mga taon, hindi upang gugulin sa pagliliwaliw sa kasalanan. Kung hindi, Ama naming Diyos, masumpungan mong pilit kaming nagsusumikap ang buhay, ang lakas, ang mga araw, na kung iyong loloobin ipauutang pa sa amin, maipaglingkod namin sa iyo ng buong puso, buong lakas at buong buhay, sapagkat ito po ang dahilan kung bakit kami nilalang mo sa ibabaw ng sanglibutan.
Aman Diyos, hipuin mo po ang aming mga lupang katawan sa araw-araw. Bigyan mo po ng mga kalutasan ang lahat ng aming mga suliranin at tulungan mo po, Panginoon, una sa lahat ang marami ng katulad na rin ng iyong anak na patuloy ng tumatanda at nalalamang malapit na ang araw ng kanyang kamatayan. Kumbaga maaari magdalang habag ka sa kanilang meron ng katandaan sa amin. Huwag mo po sana kaming pabayaan, Ama. Dagdagan pa kami ng maraming mga araw. Ang iyong lingkod, at gayon din po, si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero, Glenda, si kapatid na Concepcion na may lubos ng katandaan sa amin. Gayon din po si kapatid na Floro, si kapatid na Robert, Mercedita Hene, si Olivia at si kapatid na Mirna, si kapatid na Abeleno at kapatid na Expectacion, at ang lahat po ng aming mga mahal sa buhay na meron pang mga kabataan. Gayon din po nawa ang iyong ipagkakaloob sa kanila. Katulad po ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth at ni Joel, ni Teofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu, ni JC, ni BJ, ni JR at John Matthew, ni Paul Noren at Sarah, ni Micah, ni Laika, ni Joshua, ni Rebecca at Kay. Idinadalangin din namin sa iyo si Enrico, gayon din po si kapatid na Abner Gonzales, si Daniel at si David Valencia, si Shannon, si Analira, si kapatid na Beyan Guanson. Kahabagan mo rin po si kapatid na Jacob Gonzales, at tutulungan mo rin po at papatnubayan si Lolita, si Susan, si Jingjing, si Lenlen, si Fe at si Ador, si Pido at Victoria, maging si Rosemary at si Flor, at kahahabagan mo rin, Panginoon, ang lahat ng mga kaibigan na sa amin po nakikipag-aral at nakikinig ng iyong mga aralin. Bagaman hindi namin sila lubos na nakikilala at sila po ay nasa iba't ibang dako ng buong sanglibutan, sa pamamagitan po ng aming mga dalangin, sila pong lahat iyong papatnubayan at iingatan, maging ang kani-kanilang mga asawa, mga anak at mga mahal sa buhay, maging ang bawat loob at labas ng kanilang mga tahanan, mga sasakyan at mga mumunting mga ari-arian. Iwawalay mo rin po, Ama naming Diyos, sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha at mga daloyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, lalong-lalo na po sa aming masasamang mga kapitbahay. Ama, sa Huwebes po ng gabing ito, naway kasangkapanin mo pong muli ang bibig ng iyong hamak na lingkod. Banalin mo po ang kanyang puso, linisin mo po ang kanyang kalooban, tulungan mo pong wala siyang maipahayag kung hindi ang iyong kagilagilalas na katotohanan, kaliwanagan at mga kaluwalhatian lamang, at huwag ang kanyang sariling kapurihan. Ama, ang lahat ng ito, idinadalangin po namin, isinasamo namin, na pagkatapos na kami po'y makapag-aral ng iyong mga dalisay na aral, kami pong lahat iyong babasbasan at bebendisyonan sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakai-kailanman. Amen. At ngayon, mga minamahal po naming mga tagapakinig, sa lahat ng ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan at mga kapatid na nangangalat po sa iba't ibang dako ng sanglibutan, dumatal na po tayo sa pinakadakilang bahagi ng ating pagkakatipon sa Huwebes po ng gabing ito, Agosto 8. Buksan na po natin ang ating mga banal na kasulatan sa loob po ng ating mga tahanan, at atin pong tunghayan ang 2 Pedro sa kanya pong pangkat 13 at talata 16.
ito po ang ating pinakapagsamba. Tulad po ng sinasabi sa Hebreo 13:16, datapwat ang paggawa ng mabuti. Ang paggawa ng mabuti, pagsunod sa utos ng Diyos na banal, matuwid at mabuti. At ang pamamahayag, sa Bibliang Ingles, King James Version 13 and 16 of Hebrews, but to do good and to communicate. Datapwat ang paggawa ng mabuti. Ito nga po, mabuti ito. Itong pagsamba natin sa Espiritu at makikinig tayo ng mga salita ng Diyos. At ang pamamahayag, pangangaral po para maiparinig sa mas maraming mga tao sa buong mundo. Huwag nating kalilimutan. Forget not, for to those offerings the Lord God is well pleased unto you. Huwag nating kalilimutan ang ganitong mga gawain. Sa ganitong mga gawain na ito ang handog natin sa Diyos. Ito ang ating pagsamba sa Diyos. Ang Diyos po ay totoong nalulugod sa atin. Balikan po natin ang ating paksa, ikalawang Pedro 3:16. Gayon din naman, sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito. Puputulin ko muna ang pagbasa sa 3:16 ng ikalawang Pedro. Dito po merong tinutukoy na sulat. Sa kanya ikang mga sulat, doon ika sa sulat, maraming mga bagay na na dooy may ilang bagay na mahirap unawain. Itinuloy ko po, na isinisinsay, iminamali ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga. Nagaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, isinisinsay nila pati ang ibang aklat, ibang sulat, sa ikapapahamak din nila. Ibig kong pagtuunan natin ng pansin, ito po ang ikalawang aklat ni Apostol Pedro. At sa 3:16 nga po, meron siyang tinutukoy. Meron ikang sulat. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat. Sino yon? Sino po yung sumulat na yaon? Siyang pinakapaksa natin na ayon kay Apostol Pedro, mahirap daw unawain ang ilang mga bagay. Ganito po ang ating pag-aaral. At sa unang katanungan natin, sino nga po baga ang tinutukoy ni Apostol Pedro na sumulat ng mga bagay na mahirap unawain? Sa ikalawang Pedro din po, itaas natin sa 3:15. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas. Nagaya rin naman ni Pablo, na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya, sinulatan kayo. Napakaliwanag po. Merong sulat. Tinanggap ang mga kapatid sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ayon kay Pedro. Pero may ilang bagay doon na mahirap unawain. Sino ba yung sumulat sa kapatiran sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Ito si Apostol Pablo, minamahal nating kapatid, na ayon sa karunungan ibinigay sa kanya ng Diyos sa makatwid. Si Pablo, kilala natin si Pablo, ito yung apostol sa mga hentil. Siya talaga nagpalaganap sa kahentilan. Mga tagapakinig po namin at hindi ang ibang apostol. Si Apostol Pablo ang ilaw sa mga hentil. Dito, ipinaliliwanag ni Pedro, binigyan ng karunungan ng Diyos si Pablo na siya ngang ipinahahayag sa lahat ng kapatiran sa pamamagitan ng kanyang sulat. At ang sulat na yun, may ilang bagay ron na mahirap unawain.
Bakit po baga naman sinasabing mahirap unawain ang sulat ni Apostol Pablo? Basahin po natin sa unang Korinto 2:4. Hayaan natin si Apostol Pablo ang magpaliwanag sapagkat siya ang sumulat. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan. Putulin po muna natin. Bakit po mahirap maintindihan ang mga sulat ni Apostol Pablo na mga karunungan na ibinigay ng Diyos at isinusulat sa mga kapatiran? Sapagkat ang aking pangangaral, ang aking mga isinusulat, ang aking pananalita, hindi salita na panghikayat ng karunungan. Anong ibig sabihin nito? Hindi ng karunungan ng tao ang ibig lang ipaliwanag ni Pablo. Mahirap unawain ang mga ipinangangaral ko. Mahirap intindihin ang mga isinusulat ko. Sinang-ayunan ni Pedro, mahirap unawain. Bakit? Sapagkat ang itinuturo niya, hindi panghikayat sa mga tao ang ibig lang ipakilala. Hindi panghikayat sa karunungan nating mga tao. Sa makatwid, hindi karunungan ng tao ang itinuturo ni Apostol Pablo. Totoo ba yan? Ituloy natin ang 2:4 ng unang Korinto. Kundi, makinig po tayo mabuti kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. At sa 2:7, sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanlibutan sa ikaluluwalhati natin. Maganda po ang ating napakinggan. Mahirap unawain talaga yan. Hindi pala yan karunungan na panghikayat sa mga tao. Ito palang itinuturo ni Apostol Pablo, ito pala ang hiwaga ng karunungan ng Diyos. Sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Yaong karunungan, itinalaga ng Diyos bago pa nilalang ang mga sanlibutan. Ang ibig ipakilala, ano bang tinutukoy ng mga sanlibutan? Di tayong mga tao, mga sanlibutan tayo. Bago pa nilalang ng Diyos ang mga tao, at bago pa nilalang ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa sanglibutan, ang ibig lang ituro, meron ng karunungan ang Diyos nakalihim sa hiwaga. At dahil nga sa hiwaga, isinusulat ni Apostol Pablo sa lahat ng mga kapatiran sa iglesia, sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang wika ni Apostol Pedro ay mahirap intindihin at mahirap unawain. Ngayon, bakit po sinasabi nga ni Apostol Pablo, ito raw hiwagang ito ay sa ikaluluwalhati nating mga tao, mga kapatid? Bakit sinasabi ni Apostol Pablo? Itong isinusulat ko na mahirap intindihin, karunungan ng Diyos nakalihim sa hiwaga, ito ay ikaluluwalhati nating mga tao. Bakit? Ano ba ang ibig sabihin una sa lahat ng salitang ikaluluwalhati nating mga tao at bakit? Ano ba nangyari sa ating mga tao? Romanos 3:23. Sapagkat ang lahat ay nangagkakasala nga. Ang lahat ng mga tao nangagkakasala. Yan very fundamental. Alam natin yan. Walang tao na hindi nagkakasala sapagkat nang magkasala si Eva at si Adam, yung sumpa ng Diyos, mga kapatid, na ang katawan lupa ay mamamatay sapagkat kung paanong sa isang tao'y pumasok ang kasalanan, kung magkagayon ang lahat nakakaranas ng kamatayan sa laman, sapagkat ang lahat ng tao ay nangagkakasala. Sa makatwid, ang minana nating mga tao, yung katawan mamamatay. Pero hindi po minamana ng mga halimbawa, mga batang-bata, ipinanganak na namatay.
O halimbawa, batang maliit na wala pang huwisyo, nasagasaan, wag namang mangyari sa kanino man. O halimbawa sa isang tao na mga magulang at mga kapatid, batang-bata pa at hindi pa niya nalalaman ang masama at mabuti, kung mamatay ang mga bata na yon po ay hindi mapapapunta sa impyerno. Hindi po minamana ng mga anak natin ang kasalanan na nating mga magulang. Yan po ang nakalagay sa mga banal na kasulatan. Ang nagkasala ay sila ang mananagot, ang malalaking tao na marunong ng makaalam ng masama at mabuti. Dadapot ang pinag-uusapan natin dito, ang karunungan ng Diyos, ito ay sa ikaluluwalhati nating mga tao. Bakit nga po? Sapagkat tayo po, nang magkasala ang ating mga magulang, nawala tayo sa kalwalhatian ng ating mga magulang. Noong araw po, ang mga tao, naroon sa halamanan ng Eden. Sa halamanan ng Eden, wala pong kamatayan. Wala pong pangangailangang ano pa mang bagay. Ang lahat po ng bagay doon ay huhulihin na lang natin, pipitasin na lamang natin, at ang kasama natin doon ang Panginoon Diyos, ang buhay na walang hanggan. Nang magkasala nga po, nawala tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga, sapagkat ang lahat ay nangagkakasala nga, at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, sa makatwid, nawala tayo sa buhay na walang hanggan. Totoo po ba gayan? San Juan 11:40, pakinggan ninyo ang sinabi ng Panginoong Hesukristo kay Marta na kapatid ni Lazaro. At sinabi sa kanya ni Jesus, Marta, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Dito ang tinutukoy ng ating Panginoong Hesukristo kay Marta, yung pagkabuhay na maguli sa mga patay. Sapagkat nang sabihin ni Marta sa Panginoong Hesukristo, ang kaibigan mong matalik ay namatay na. 4 na araw nang nakalibing. Sinabi ng Panginoon, pumaroon tayo sa kanyang libing, saan ninyo siya inilibing. Bubuhayin ko siya, gigisingin ko siya. Datapwat sinabi ng babaeng si Marta, nalalaman ko na mabubuhay uli ang aking kapatid na si Lazaro sa ikalawang pagparito sa mga huling araw. Datapwat sumagot ang Panginoong Hesukristo at sinabi kay Marta, 11:40, hindi ba sinabi ko sa iyo, kung ikaw ay sasampalataya sa akin, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Kaya nga't sumama si Marta. Dinala ang Panginoon sa libingan ni Lazaro. Doon nga po tinawag ng Panginoon, Lazaro! Yung patay na si Lazaro, magbangon ka! Lumabas ka? Nakita ni Marta, nakita ng maraming mga alagad at ng mga usyosong nakapalibot sa kanila ang kaluwalhatian ng Diyos, ang pagkabuhay ng lalaking si Lazaro. Kaya tayo, nang magkasalat si Eva at si Adam, ang ating mga magulang, napailalim tayo ng tinatawag na sumpa sa kamatayan sa laman. At yung kamatayan sa laman na yon, nalalaman natin, kung hindi mababago ang pagkatao nating yaon at mamamatay tayo na nabubuhay pa rin sa mga kasalanan, merong ikalawang kamatayan, ang impyerno. Dadapwat ang ating paksa, ipagpapatuloy po natin. Bakit po? At papaano naisisinsay ng mga tao, mga kapatid, ayon kay Apostol Pedro, na isinisinsay ng mga tao ang mga sulat na isinulat ni Pablo na mga karunungan na galing sa Diyos na nakalihim sa hiwaga. Ang wika ng ating paksa, isinisinsay ng mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga. Bakit nga po naisisinsay? Mga kapatid, ayon kay Apostol Pedro, ang mga isinusulat ng mga apostol na tulad po ni Apostol Pablo. Sa Hebreo 5:11, tungkol sa kanya, dito po tinutukoy rito ang ating Panginoong Hesukristo. Ang nagsasalita nga po si Pablo, talagang marami pong ibinigay na karunungan patungkol sa Panginoon Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo, si Apostol Pablo. Tungkol
tungkol sa kanya, marami kaming sasabihin at mahirap na saysayin. Palibhasa, ang kausap ni Apostol Pablo, mga Hudyo na mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, palibhasa, nagsipurol kayo sa pakikinig. Bakit nga po mahirap unawain? Ayon kay Apostol Pablo, bakit hindi maintindihan? Yung mga karunungan ng Diyos na nakalihim sa hiwaga, sinasalita ko sa inyo, isinusulat ko sa inyo, itinuturo ko sa inyo, ipinapangaral ko sa inyo. Paano mapupurol ang pakikinig ng mga tao? Ano po ibig sabihin nito? Kanina binanggit ni Apostol Pedro, sa kawalan nila ng pagtitiyaga. Mga tao walang tiyaga. Saan? Sa pakikinig ng mga salita ng Diyos. Hindi ba totoo yan? Hindi ba mas marami pang oras ginugugol tayong mga tao? Saan? Sa pakikinig ng mga teleseries sa television. Takaw, umaga pa lang, hanggang gabi. Tuloy-tuloy yan. Huwag kayo magsisinungaling sa akin. Lalo na kayo ng mga ina ng tahanan, maging kayong mga kapatid sa iglesia. O kayong mga kaibigan namin. O sino sa inyo ang magsisinungaling na mas marami pa kayong ginugugol na oras sa pakikinig saan? Sa mga basketball game, sa mga tinatawag na mga pelikula, sa mga tinatawag na kung ano-anong mga bagay ng sanglibutan. At pagdating sa pakikinig ng salita ng Diyos, ito na nga, sa loob ng iglesia. Baka akala ninyo ako'y nagsisinungaling sa inyo. Marami pa rin akong nakikita. Tuwing araw ng Huwebes, 1 oras lang ang pagsamba, makikinig lang sa CD-ROM, inaantok pa, natutulog pa. Baka akala ninyo, niloloko ninyo ang inyong kapatid na si Rilo. Hindi para sa akin yan. Hindi para kanino man yang pakikinig ninyo. Yan ay para sa inyong kaluluwa. Tandaan ninyo ang laging binabasa ni kapatid na si Rilo, unang Korinto 15:1 hanggang 2, na ano po ang sinasabi doon. Hayaan po ninyo na ulitin ko uli. Ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito, ligtas kayo kung matiyaga ninyong pinakikinggan, iniingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo nagsisisampalataya na walang kabuluhan. Ayan po. Huwag ninyong iisipin na, mga kapatid, kung nakikinig kayo ng CD-ROM, halimbawa, isang oras, Huwebes, sa linggo, 2 oras, tapos tutulugan pa ninyo. Baliwala sa inyo ang mga aral na itinuturo sa inyo sa pamamagitan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nakatulad din naman ang kapanahunan ng mga unang mga apostol, nakatulad ni Pablo at ni Pedro. Nung panahon na yon, wala pang internet. Nung panahon na yon, wala pang CD-ROM. Nung panahon na yon, mga kapatid at mga kaibigang nakikinig, wala pa ang mga karunungang ito na tinatamasa natin ngayon. Pipindutin mo lang yung buton sa computer, mga kapatid, o sa mga CD players ninyo, makikinig na lang kayo. Tutulugan pa ninyo? Maghunos dili kayo. Kayo rin ang magliligtas sa inyong mga sariling kaluluwa sa pamamagitan ng pakikinig ng mga salita na sa inyo'y sinasalita ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa iba't ibang mga kaparaanan. Ngayon, kung magiging mapupurol pa rin ang ating mga tenga, mas mahalaga pa sa atin yung basketball game. Ano ba ang nanalo ngayon? Panoorin ko nga ang Miami, mga magulang, ang Lakers. Bahala kayo sa buhay ninyo. Nalalaman na ninyo kung ano ang masama at mabuti. Ituloy natin ang pagbasa sa Hebreo 5:11, 5:12. Ngayon, sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro, dahil sa kaluwatan, matagal na kayong nagbabasa ng aking sulat, ang wika ni Apostol Pablo. Sapagkat nang kayo nararapat ng naging mga guro sana dahil sa kaluwatan, muli kayo'y kailangang turuan ninuman ng mga unang simulaing aral ng Diyos.
at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Ayan. Dahil nga, maraming nagsasabi, kapatid na si Rilo, 50 taon na ako sa iglesia. 70 anyos na kaming naglilingkod sa Diyos. Hanggang ngayon, ang purol pa. Ang purol pa ng inyong tinatawag na pananampalataya. Hanggang ngayon, nag-aalinlangan pa rin kayo ng Panginoong Hesukristo. Siya nga ang Diyos na nagkatawan tao. Hanggang ngayon, nakikitaan pa rin tayo ng mga maling mga gawa. Sa makatwid, mapurol. Kailangan turuan uli. Dapat sana sa 50-70 taon na kayo membro ng iglesia, dapat mga guro na rin kayo. Umuwi ka ni Apostol Pablo. At yan ay nangyayari din sa huling araw na ito. Bakit? Mas marami pa nga po ang mga bagay ng sanglibutan na pinag-uukulan nating mga tao kaysa sa makinig sa tinatawag na mga salita ng Diyos na inalihim sa hiwaga, na isinusulat. Sa ngayon, ipinaririnig na lang sa pamamagitan ng karunungan na dumatal sa atin sa huling araw. Ngayon, ang tanong pa po natin ay ito. Ano ang sinasabi pa man din ni Apostol Pablo? At ayon nga po sa Biblia, bakit nga po nagiging mapurol ang pakikinig ng isang tao, lalo na nga ng isang kapatid sa loob ng iglesia? Basahin po natin ang unang Korinto 2:13, na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu, sa pananalita na ayon sa Espiritu. Bakit nga po? Ang tanong natin kanina, pumupuro lang pakikinig kahit na ng mga kapatid sa iglesia. Ang wika ni Apostol Pablo, itong aming mga sinasalita, itong aming itinuturo, hindi ito karunungan ng tao. Ang itinuturo namin, mga kapatid, karunungan sa Espiritu. Na iwinawangis namin ang mga bagay na ayon sa Espiritu, sa pananalita na ayon sa Espiritu. Ano ba ang Espiritu? Alam natin, ang Espiritu walang laman at walang buto. Alam natin, ang Espiritu ay mga salita ng Diyos sa 63 ng San Juan. Sa katawan lupa, wala tayong pakikinabangan. Ang Espiritu ang bumubuhay sa ating katawan. Alin ba yung Espiritu na yan? Ang aking mga salita, ang wika ng Panginoong Hesus, San Juan sa 63, na aking sinasalita, pawang Espiritu at pawang buhay. Ayan. Sa madalit sabi, kaya pumupurol, kaya marurupok ang pananampalataya maging ng mga kapatid sa iglesia, lalo na nga ng hindi pa kapatid sa iglesia, sapagkat mga kapatid at mga magmulang, naghihintay sila ng tinatawag na mga bagay na kitang-kita sa kanilang mga mata, na malibang sila'y magsisampalataya, malibang sila'y makakita, malibang mapatunayan nila, malibang makita nilang may patotoo na nagaganap sa kanila, at saka lang sila magsisisampalataya. Ano ba ang pananampalataya? Hebreo 11:1, ang pananampalataya, kapanatagan at katunayan ng mga bagay na hindi nakikita ng mata ng tao, ang mga bagay na darating. Mga kapatid, na makatwid, yan ang nangyayari sa maraming mga tao. At yan din ang nangyayari sa maraming mga kapatid, na sa kawalan nga nila ng pananampalataya, mga kapatid, nalilisya. Hindi nila naiintindihan. Nagugulo sa mga sinasalita ng Diyos na itinuturo sa kanila. Ano pa ang patunay? 2:14 ng unang Korinto. Ngunit ang taong, eto na, makinig kayo, ano katunayan?
na maging mga kapatid sa laman ay nagiging mapupurol dahil nga sa mga bagay na materyang bagay. 2:14, unang Korinto. Ngunit ang taong ayon sa laman, hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya, at hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga yaon sinisiyasat ayon sa Espiritu. Napakaganda. Ang mga tao na ayon sa laman, hindi nga nila maiintindihan, hindi nila mauunawa ang mga karunungang isinusulat sa kanila, ipinaririnig sa kanila sa huling araw na ito, sa CD-ROM, sa computer, sa YouTube, sa Facebook. Pipindutin mo na lang yung buton wala ka pantyaga sa pakikinig. Inuuna mo pa yung basketball game, yung baseball, yung mga pelikula, yung mga teleseries, kaysa ang makinig ka sa mga salita ng Diyos. Talagang hindi nga nila mapapakinggan Ayaw nga nila, hindi nga nila maunawa Bakit sila ay nasa laman? At hindi nila matanggap ang mga bagay ng Diyos sa Espiritu. Kamangmangan ang salita ng Diyos sa kanila. Basahin ninyo, unang Korinto 2:14. Kaya nga, kung ang tao po ay nasa laman, o ang tao po ay nabubuhay pa rin ayon sa espiritu ng laman, meron po baga silang kaluwalhatian o buhay na walang hanggan? Ano ang pagpapaliwanag ng Biblia tungkol sa mga tao hanggang ngayon? Espiritu ng laman ang nasa kanila at hindi ang espiritu ng salita ng Diyos. At ano ang katunayan? Mga kapatid, na talagang ang mga yaon hindi tatanggap ng kaluwalhatian ng Diyos o ng buhay na walang hanggan. Galatia 5:19. At ano-ano ba ang literal na mga gawa ng laman na ginagawa nating mga tao sa huling araw na nakikita sa atin ng Diyos? At hayag ang mga gawa ng laman sa makatwid baga ay ang mga ito: pakikiapid. Ayan, alam na natin yan, no? Dalawang uri ang pakikiapid. Pakikiapid sa literal na hindi mo asawa, pakikiapid sa masasamang mga aral, no? Pakikiapid, karumihan, yan, literally. Yung karumihan ng ating tinatawag na lupang katawan, tamad kang maligo, tamad kang maghilod. Alam niyo ang katawan natin, sa katotohanan, templo ng Diyos sa Espiritu. Ibig ng Diyos, malinis din ang pangangatawan natin. Hygienic, wika nga. Karumihan. Ito pa isa. Mga kapatid, babasahin ko sa inyo ng diretsyo, kalibugan. Ayan. Ayokong magbawas ng kahit na isang letra. Kahalayan kung banggitin natin yan dahil masamang pakinggan. Mga kapatid, sa Bibliang English, hindi naman masamang pakinggan sa English. Sa Tagalog, sabi natin, masama raw pakinggan. Lasciviousness sa English, magandang pakinggan. Ba't pag tinagalog mo, kalibugan, sinasabi natin, mahalay pakinggan. Wala pong masama ron. Yan ang katotohanan. Kaya lang, natin sinasabi nung araw, kahalayan, maraming mga tao, ipokrito at ipokrita. Mga kapatid, pero inalis na sa atin ng Diyos yan. Kung ano nakalagay dyan, hindi ko babawasin kahit na isang tuldok, kahit na isang letra. Gawa ng laman. Mga kapatid, kalibugan. At sa 5:20, pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ayan. Alam natin yung pagsamba sa Diyos-Diyusan, sa mga birhen, sa mga Lorenzo Ruiz. Pangkukulam. Ayan, may mga tao pa rin ang kukulam. Mga pagtataniman, mga pagtatalo-talo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi. Ayan! Ang daming mga ganyang mga grupo-grupo isang katawan daw kay Kristo. Pero makita mo pagkatapos ng pagsamba nila grupo-grupo sila. Mga kapatid, iba-iba na nasa isip nila. Nakangahulugan lamang na mali yung sinasabi nilang iisang katawan sila kay Kristo. Mga kapatid, sila mismo nagtatalo-talo, debate dito, debate diyan. Pagkakabahabahagi, mga maling pananampalataya, mga hiduang pananampalataya. At sa 5:21, kapanaghilian, mga pagiging inggitera, paglalasing, takaw,
Ay, tayo nakakakita ng mga ganyan eh. Ako nasaksihan ko eh. Yung obispo mismo eh. Saksakan ng laseng ko eh. Pagkatapos ng klase ministerial sasabihin sa mga ministro, wag muna kayong alis mga kapatid, meron tayong bote sa likod ng opisina. Ayan, sila mismo, naglalasingan. Mga paglalasing, kalayawan. Ayan, makikita mo mga ministro ang lalayaw ng buhay. Kung ano-anong mga kalayawan ang makikita natin, hayag na ginagawa nila. At ang mga katulad nito, tulad at tungkol sa mga bagay na ito, ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Amen. Ayan, hindi po magmamana kayo ng kaharian ng Diyos. At lalong hindi ninyo maiintindihan ang itinuturo namin sa inyo na pawang espiritu at pawang buhay. Bakit? Ang pinag-iisip ninyo ang mga bagay ng lupa. Ang nasa puso't isip ninyo, yung mga bagay ng sanlibutan. Mas marami pa kayong oras sa mga teleseries, sa mga television. Mas marami pa kayong oras sa pamamasyal. Kung saang-saang dako, sa mga kasino, sa mga kalayawan, sa mga nightclub, sa mga bar, sa mga pambababay, sa mga wikanga, lahat ng luho ng buhay. Hindi kayo magmamana ng kaluwalhatian ng Diyos o ng buhay na walang hanggan. Ano po ba naman? Ang huling tanong natin, meron ba talagang hayag na hayag sa huling araw na ito na salita, utos ng Diyos na isinulat ng mga apostol na dahil nga sa hindi pagkaunawa ay tahasang kanilang isinisinsay o inililiko? Basahin natin, Exodus 21. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Makinig kayong mga kaibigan. Baka hanggang ngayon kaanib kayo ng ganitong uri ng relihiyon, no? Makinig kayo. Exodus 21, ito nasa 2 tapyas na bato. Unang utos ng Diyos ibinigay kay Moses sa 2 tapyas na bato. At sinalita ng Diyos ang mga salitang ito na sinasabi, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. 23. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Unang utos. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o kawangis man ng anumang anyo nasa itaas sa langit, ng mga nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila. Ikalawang utos. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran sila. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na sali ng lahi ng mga napupuot sa akin. Ayan. Unang utos at ikalawang utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng anumang larawan ng nasa langit, ng nasa lupa, ng nasa ilalim ng tubig sa lupa. Huwag mo silang yuyukuran at paglilingkuran. Akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuin. Dadalawin ko ang katampalasanan ng mga magulang hanggang sa 3 at 4 na sali ng kanilang lahi. Tanong, natutupad ba yan ng mga relihiyon? Huwag kayo magagalit kay kapatid na si Rilo. Ako talagang, kumbaga sa boxing bugbog na ako sa pambubugbog ninyo sa akin Lagi na lang kayo nagagalit kay kapatid na si Rilo. Pag binabanggit ko, yung simbahang Katoliko, numero 1 yan, ang daming Diyos-Diyosan yan. O hindi ba totoo yung sinasabi ng ating paksa? Mahirap unawain. Hindi nila naintindihang galit ang Diyos sa mga larawan. Sapagkat hindi niya ibibigay ang kaluwalhatian niya sa mga larawan. Siya'y Diyos. Espiritu, walang laman at walang buto, walang katulad ng Diyos. Bakit kayo lumuluhod sa mga Diyos-Diyosan? Itinutulad ninyo si Maria sa Panginoon Diyos? Itinutulad ninyo itong tinatawag na Santo Niño sa Diyos? Itinutulad ninyo si Lorenzo Ruiz, ang mga papa sa Roma, ang mga pare, ang mga banal na mga taong matagal nang patay? Hindi naman makapagliligtas ang mga yan.
Ezekiel 14:14. Naku, basahin nga ninyo. Ayoko nang ulit-ulitin eh. O magagalit kayo sa akin ng mga Katoliko. Abay, bahala kayo. Buhay ninyo yan. Kaluluwa ninyo yan. Pagkatapos, kayo pa magsasabing gusto nyong makarating sa langit. Kayo ang mga tunay na Kristiyano. Ay, nako. Patawarin nawa kayong lahat ng Panginoong Hesukristo. Mga magulang. Sa makatwid, yan ang unang-unang banal na kautusan ng Diyos na hindi nga naintindihan ng mga tao, kaya sinasawata, binabaliktad. At hindi lamang ang simbahang Katoliko. Nako, marami. Huwag na nating banggitin yung mga Hindu. Huwag na nating banggitin yung mga, maging ang mga Muslim, maging mga Confucius, maging ang kung ano-anong mga relihiyon ng tao na hindi Kristiyano. Puro larawan yan. Kung hindi bato, larawan ng hayop. Mga kapatid, larawan ng bato, pati bato, niluluhuran. Makinig kayo sa itinuturo sa inyo para wag pumurol ang inyong pakikinig. Humingi kayo ng tulong sa Panginoon, buksan ang mata ng inyong mga puso. At hindi lamang ang simbahang Katoliko ang may mga larawan. Yun ngang mga anak niya na lumabas sa kanya, yung mga Protestante. Ipapuputol ko ulo ko pag may nakita kayong simbahang Protestante na walang krus sa tuktok ng kanilang simbahan. At pumasok kayo sa kanilang mga kapilya, may mga larawan din ng Birhen Maria. Nagbibinyag din ng mga bata yan. Kumakain din ng dinuguan yan, yung mga Protestante na yan. Huwag kayong magagalit sa akin, no? Huwag kayong magagalit. At yung mga obispo nila, yung mga pare nila, yung mga pastor nila, binibigyan nila ng kapurihan kaysa magbigay ng kapurihan sa Diyos. Sa makatwid yan. Meron pa bang iba? Ayon po sa ating Panginoong Hesukristo, ano pa ang aral na isinisinsay dahil sa pagiging mapurol na pakikinig dahil ang mga puso nila ay nasa laman pa? Mga huling talata 23:8 ng San Mateo, huwag kayong magpatawag na rabay, iisa ang rabay ang guro. Kayong lahat ay magkakapatid. 23:9 Mateo, huwag kayong patawag na ama, iisa ang ama, ang Diyos na nasa langit. Ni huwag kayong patawag na Panginoon, huwag kayong magpatawag ng Panginoon o Master, sapagkat isa ang inyong Panginoon, sa makatwid baga ang Kristo nga. Kayong lahat ay mga magkakapatid lamang. At 23:11, ang pinakadakila sa inyo magiging lingkod ninyo. O tingnan ninyo yan, utos ng Panginoong Hesukristo yan. Huwag kayong magpatawag ng ama, iisa ang ama. Ano ang ginawa? Alam na ninyo, Papa, Po, Pare. Huwag kayong magpatawag ng Master, Panginoon, o Monsenyor, aking Panginoon. Huwag kayong magpatawag ng Rabi o Guro. Nakaw, sangkatutak lahat ng iglesia. Yung aming ministry ka, si pastor ganoon, si guro namin, yung mga iglesia, mga magulang at mga kapatid, di ba, guro? Huwag kayong magpatawag ng guro. Ang sarap ang ganda ng titulo mga kapatid Unahin mo yung Papa sa Roma, nakaw. Unahin mo, isunod mo yung mga kardinal, nakaw. Ang sarap ng titulo. Isunod mo yung mga arsobispo. Isunod mo yung tinatawag na Monsenyor, isang katuta kayo. Ang tataas ng ranggo ninyo, ang Panginoong Hesukristo, anak ng kalpintero, mga magulang at mga kapatid. Ay nako, kayo na nga ang bahalang magpaliwanag sa inyong sarili. Sa makatwid, yan ang sinasabi ng ating paksa. Ang wika nga ni Apostol Pedro, mga kapatid, sa ikalawang aklat 3:16, gayon din naman ang mga sulat na isinulat sa inyo ni Apostol Pablo, na merong ilang bagay doon na mahirap unawain. Bakit nga mahirap unawain ng mga tao? Ang puso ng tao, puro sa mga bagay ng laman. At hindi bagay ng espiritu. Ngayon, ang tanong po natin ay ito, mga kapatid at mga magulang. Papaano ipinaliliwanag sa atin ng banal na kasulatan na ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng karangalan ay dapat lamang natin ibigay sa Diyos. Sang-ayon sa Biblia, unang Kronika 29:10, sinabi ni David, pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng buong kapisanan at sinabi ni David, purihin ka, O Panginoon,
na Diyos ng Israel na aking Ama, magpakayi kailanman. 29:11, iyo o Panginoon ang kadakilaan, iyo ang kapangyarihan, iyo ang kaluwalhatian, ang pagtatagumpay, ang karangalan, lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian o Panginoon at ikaw ay nasa mataas na pangulo sa lahat. Ayan, bakit itong mga simbahan ngayon, Papa sa Roma, Kardinal, Monsignor, pati itong mga iglesia. May nalalaman na iglesia rin daw ng Diyos kay Kristo Jesus isipin mo yung obispo nila kung tawagin Most Holy Reverend. Anong ginawa ng Diyos? Salbahing obispo yan? Kung hindi ako nagkakamali, pangalan niya Gamaliel Payawal anong ginawa ng Diyos? Ibinigay sa kanyang masamang espiritu. Pinatay niya yung anak niya sa kanyang babae. Na yung babae niyang inanakan member din ng kanyang iglesia. Ngayon, anong iglesia na yan? Tuloy pa ho yan sa Pilipinas. Iglesyang kabanal-banalan daw ng Diyos kung magtawagan El Elohim, El kung ano-anong agape. Nako po, Panginoon kung Diyos. Basahin ninyo ang Apokalipsis. Mga kapatid, kung sino yung mga tao na yung nagtatawagan, akala mo mga Hudyo at mga aral ng mga Hudyo ang tinuturo. Ano ang patotoo ng Biblia tungkol sa mga relihiyon na nagpapakunwaring mga Hudyo? Apokalipsis 2:9, nalalaman ko ang iyong kapighatian at ang iyong kadukhaan ang tinutukoy ang iglesia ng Diyos. Tayo lang ang pinakadukha na relihiyon sa balat ng lupa. Hindi tayo kwartahan Nalalaman ko ang iyong kapighatian at ang iyong kadukhaan, datapwat ikaw ay mayaman, at ang pamumusong ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo, at hindi sila gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas. Ayan. Most Holy Reverend daw, pumatay ng bata. Nako po, drug addict na, drug pusher pa. O hindi po ba yan ang nabalita na isang obispo, sinardinas yung kanyang anak? Nakakikilabot. Ang lahat po ng mga iglesyang yan, puro salapian. Mga kapatid, dito po, natutuhan natin ang wika pa man din sa Pilipos upang sa pangalan ni Jesus, iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit, nasa lupa at ng nasa ilalim ng lupa sa makatwid ang Panginoong Hesukristo. Ang Diyos na dapat nating purihin, sambahin at luwalhatiin at mabuhay tayo sa Espiritu. Tanggapin natin ang kanyang mga salita. Nawa, mga magulang, patnubayan tayo sa habang panahon. Tanggapin natin ang itinuturo sa atin. Tanggapin natin at pakinggan at pag-ukulan natin ng buong puso, buong buhay, buong lakas. Ang mga aral ng Diyos, ang aral ng Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng kanyang kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Ito daw ay pagpala, ito daw ay basbas sa atin ng Diyos. Magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. At ngayon ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito raw ang ipagkaloob sa ating lahat, magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoon hanggang sa darating na linggo po, kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.